Now, first commandment ng Diyos, pagdating sa bagong tipan, alam niyo ba kung ano yung unang-unang commandment ng Panginoon Jesucristo na itinuro sa kanyang mga alagad? Hindi makikita natin sa Mark 12, verse 30 to 31. Ang sabi, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second, like it, is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Love God and love our neighbor. Na magagawa ba natin ibigin ng Diyos? Magagawa ba natin ito? Okay. Magagawa natin. Bakit? Sapagkat siya muna umibig sa atin bago tayo nakakaibig sa Kanya. Hindi tayo pwedeng umibig sa Diyos hanggang hindi muna natin naranasan ang Kanyang pag-ibig sa atin. Ang sabi sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Na paano tayo inibig ng Diyos una? Paano niya ginawa ito? Alam natin, ito ay sa pamamagitan ng redemption, katubusan. Tayo ay mga makasalanan, mga undeserving people because we are sinners, depraved, and yet God loved us at ipinakita niya kanyang pag-ibig sa atin sa katubusan nung tayo ay makasalanan pa. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yun po yung pag-ibig ng Diyos eh. Yun yung unang ginawa na sa atin o sa mga Kristiyano kung paano tayo inibig ng Diyos. Kailanman hindi tayo makakaibig sa Diyos hanggat hindi ka naging Kristiyano, you cannot love God according to His kind of love. Hindi pwede. Now, kailan ipinairal ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga tao? Ang pag-ibig ng Diyos, kung tawagin ito sa ibang salita, ay biyaya ng Diyos. God's love is unconditional love. And grace of God is also unconditional grace. Kailan niya ipinadama ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga tao, sa kanyang mga iniligtas? Before the foundation of the world, God chooses His people. Inibig na ng Diyos ang kanyang mga tao bago pa lamang likhain ang mundo. Wala pang anumang bagay sa eternity, inibig na ng Diyos. Siya ang unang umibig. At sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, pinili niya ang kanyang mga tao. At pagkatapos ang takdang panahon, tinawag niya ito. Di ba? Tinawag niya ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng ng Ebanghelyo. Pero, lahat ng tao tinatawagan sa Ebanghelyo. Pero nung sila'y makinig ng Ebanghelyo, tinawag sila ng Diyos sa kaligtasan, kung tawagin yan, effectual calling. Sa ibang salita, regeneration. Nung makinig sila sa tawag sa Ebanghelyo, ang banal na Espiritu ay gumawa sa kanyang puso at siya ay binago. Siya ay niregenerate o pinanganak na muli. Yun po yun. At dahil doon, pinagkalooban ng Diyos ang mga pinanganak na muli ng anong bagay? Dalawa. Nakalimutan niyo nating doctrine of salvation, ha? Anong dalawang grace? Faith and repentance. So therefore, kapag ka ikaw ay na born again na,
Sinave ka na ng Panginoon, all you have to do is to receive that salvation through faith, belief, and repentance. Repentance to God and faith in Jesus Christ. Ephesians chapter 1 verse 4, di ba? Before the foundation of the world, God chose His people. Yun yung unang pag-ibig niya. Siya nag-initiate ng pag-ibig eh. Hindi tayo makakaibig sa Diyos hanggat hindi mo na ang Diyos ang umibig sa atin. At ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Walang kondisyon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, ipinahayag niya ito, dinemonstrate niya ito sa pamagitan ng kanyang pagsugo kay Kristo habang tayo'y makasalanan pa, undeserving people. At alam natin katupusan yun, nagsimula ito sa eternity, and He called us, effectual calling, and converted us. Kaya na, ngayon, magagawa nating umibig sa Diyos sapagkat tayo ang kanyang unang inibig. Dahil nung tayo po'y kanyang i-regenerate, kasama po hindi lamang ang faith and repentance ang ibinigay sa mga tao ng Diyos, maging ang pag-ibig. You cannot love God unless you are born again. Hanggat hindi ka na-regenerate, imposibleng mamahalin mo ang Diyos sa paraan ng kanyang kalooban. Tingnan nyo sa akin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 to 14 kung paano tayo niyang tinawag. Effectual calling. Sabi, but we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God, from the beginning, chose you for salvation. Pinili kayo para sa kaligtasan through sanctification by the Spirit, paglilinis ng Espiritu, and belief in the truth, to which He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Gawa ng Espiritu po yung regeneration or cleansing. Cleansing. At alam naman natin, sa Old Testament, ipinaliwanag ito ng Diyos kung paanong, na binabago ang tao. Saan natin makita yon? Sa Ezekiel chapter 36, verses 26 to 27. Nang sabi ng Panginoon sa bayang Israel, hindi kayo maaari makasunod sa akin, pero ngayon, ako mismo ang maglinis sa inyo, wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig, babaguhin ko ang puso ninyo, ang puso ninyong bato, na hindi marunong sumunod sa Diyos, yan ay babaguhin ko, papalitan ko ng bagong pusong laman upang kayo'y makasunod sa aking kalooban. That is regeneration. Ito yung gawa ng Diyos sa muling kapanganakan. Binabaguhan tayo ng puso, binibigyan tayo ng pusong marunong magmahal sa Diyos. Kaya nga sabi sa Titus chapter 3, verse 5, itong sabi ni Titus, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Hindi sa ating mabubuting gawa, sa ating matutuwid na gawa, sa ating pagkakaloob, paggawa ng mabuti, pag-attend sa mga gawain, pagiging miyembro, hindi yan ang kaligtasan na ating ginawa, but according to His mercy, according to His love, according to His grace, He saved us. At ang grace na yun, dinemonstrate ng Panginoon while we will yet sinners through the washing of regeneration, through new birth and renewing of the Holy Spirit. Kaya tanong ulit, kung kayo hindi pa Kristiyano, may ibig ba ang Diyos? Kung kayo'y Kristiyano na, may ibig niyo ba ang Diyos? Dahil ang puso natin bago na. Pero kung hindi ka pa Kristiyano, ay dapat lumuhod ka muna kay Kristo at pagmakawa, Panginoon, baguhan mo ako ng puso upang ako'y makaibig sa iyo, gaya ng hinahanap kong pag-ibig sa iyong banal na kasulatan at hindi sa aking likas na kaalaman ng pag-ibig. Sapagat ang pag-ibig na aking tinataglay ngayon ay pag-ibig sa aking sarili. Ako po ang Diyos, Panginoon.
Ako ang nasusunod sa lahat. At hindi ikaw. At hindi ikaw. So love is essential. Lubhang kailangan sa ating Christian living. Kaya ang utos ng Panginoon sa atin sa Mark chapter 12 verse 30, love God above all, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yun po yung inuutos ng Diyos sa mga Kristiyano. At magagawa natin yan because He loved us before we loved Him. Magagawa natin yun. So ito po ay essential sa Kristiyano. Pag sabi mo essential, hindi lang crucial, kundi lang important, but lubhang important. Lubhang kinakailangan dapat nakikita. Ito yung unang-unang bunga ng Kristiyano na dapat makita. Love to God and towards people. Ay nga sabi ng Panginoon, kung ating babasahin sa John 14, verse 15, ito ang kanyang sinabi. If you love me, keep my commandments. Ito yung essential. Ito yung lubhang kailangan sa Kristiyano. Kung iniibig natin ang Diyos, dapat sinusunod natin ang kanyang mga utos. Then verse 21, ganito ang sabi niya. He who has my commandment and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Ang sino mang umiibig sa akin, sabi ng Panginoon, paano ibigin ng Panginoon? Pagsunod sa kanyang mga salita. And anyone who loves me, ibigin din siya ng aking Ama. Wow, ganda nun. Ibigin din siya ng aking Ama. And I will love him and manifest myself to him. Verse 23. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Maninirahan ang Diyos sa isang Kristiyano, hindi lang mananahan. Mananahan kasi sa ibabaw lang yun eh. Pero maninirahan. He will dwell in us. Kaya nga, ito ngayon ang ating pagpapatuloy ng series sa 1 Corinthians 13. Ang sabi sa 1 Corinthians 13, maging super Christian ka man, but without love, you are nothing. You are nothing. Basahin natin ang ating text ngayong umaga. 1 Corinthians 13 verse 1 to 5. Sinadya ko po talagang habaan yung introduction ngayon para malaman natin, maunawaan natin ano ba yung pag-ibig na hinihiling ng Diyos sa atin. Hindi yung pag-ibig natin na likas sa pag-ibig, hindi yung pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. Yung pag-ibig ng Diyos ipinagkaloob sa atin, yun ang hinihingi ng Diyos na ibigin natin siya with all our heart, with all our soul, with all our strength, and with all our mind. 1 Corinthians 13, 1 to 5. Ganito ang sabi. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Kita nyo? Yung pag-ibig na yun, how essential sa Christian living. Huwag natin pairalin yung ating makalamang pag-ibig. Alam natin yung makalamang pag-ibig, tatlo yun, right? Eros, siloso yan.
At mahilig, lustful yan. Istorge, mga magulang yan, o kamag-anakan, na minamahal ang magulang at kamag-anakan ng higit sa Diyos. Then Philos, kaibigan sa kapwa. Kung mayroong siya may bibigay sa iyo, iibigin mo siya. Pero kung wala na, kaway na kayo. Lahat yan conditional love. That is yung ating likas na pag-ibig. Ngayon, binigyan tayo, pinalitan ng puso ng Diyos ang ating puso, at pinalitan tayo ng bagong pusong magmamahal. Lahat yung pag-ibig na yun ay nasasakop ngayon ng agape love. Nakukontrol yan. Kaya ang agape love, hindi maaaring walang emotions, walang damdamin. Pero control ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung wala yung pag-ibig na ito, ang sabi sa verse 1 natin binasa, magkaroon man ako ng mga lingwahe ng lahat ng tao, maging lingwahe ng anghel. Kung wala akong pag-ibig, wala akong nasabi. Wala silbi yung aking pananalita. And secondly, verse 2, magkaroon man ako ng lahat ng kaunawaan, karunungan, at mayroon akong panampalataya na kaya kong ipalipat ang mundo. Kung wala akong pag-ibig, wala akong sinabi. Wala yan. If you don't have that love. At ang sabi sa verse 3, magkaroon man ako ng kayamanan, pamigay ko, pamahagi ko lahat ng kayamanan ko. Ang maging katawan ko, ipasunog ko sa aking kapwa, but without love, I benefit nothing. Walang silbi. Kung wala ka pag-ibig sa Diyos, anong silbi nun? Kaya ang tanong ko ngayong umaga, ano ba itsura ng pag-ibig ng Diyos na yun? Paano natin malalaman na nasa atin ang pag-ibig ngayon as Christian? At kung hindi ka pa Kristiyano, dapat lumapit ka kay Kristo. Yumakap kay Kristo. Dahil kung hindi mo naunawaan ito, minto sa'y sarado ang isip mo. Pero kung naunawaan mo, that's the time na dapat lumapit kay Kristo, humingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan, talikuran ng iyong kasalanan, lahat ng kasalanan, at sumampalataya sa Kanya, di sumunod sa Kanya mga salita, sapagkat yun ang unang bungang tanda ng isang mananampalataya, loving God above all. Ano ba itsura ng pag-ibig nito? Paano mo makikita? Paano mo malaman? Alam nyo kung saan ang Panginoon din nagturo sa atin. Saan nyo? Tuloy natin ang 2 Corinthians chapter 3 verse 4 to 8. Yan po yung pag-ibig na inilalarawan sa atin kung ito ba'y nasa atin. Hindi nyo ang sabi. Verses 4 to 8. God's kind of love ay ganito. It suffers long and is kind. God's love does not envy. God's love does not parade itself, hindi mayapang, is not puffed up. Love does not behave rudely, hindi magaspang. Love does not seek its own, hindi makasarili. Panlamang, kahit mayroon na may kagat-kagat na, parang uwak, aagawin pa yung sa kapila dahil naiingit. Love is not provoked. Love thinks no evil. Love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Love bears all things, handang pumasan sa lahat ng bagay. Love believes all things. Love hopes all things. Love endures all things. Love never ends. Ibig sabihin mo, wala pong katapusan. Kahit ano pang ginagawa ng tao sa iyo, sampaling ka man. At pakita mong taong yon, nagkabaliktad ba ang buhay ng kawindang-windang man dahil sa kapapayo mo, hindi nagbabago. Hindi ibig sabihin tapos na ang pag-ibig mo. Love never ends. Love never fades. Yun yung pag-ibig ng Diyos.
na nasa atin. As a mga Kristiyano. At ang ating tatalakayin ngayon ay yung sa verse 5. Sabi, love does not behave rudely. Tapos na natin yan. Love does not seek its own. Tapos na natin. Ito yung ating tatalakayin. Love is not provoked. Sa Tagalog, ang pag-ibig ay hindi mayayamutin. Hindi po mayayamutin. Talakayin natin ang pag-ibig nito sa 3 punto. Unang punto, ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, kumukontrol saan? Sa ating emotional reactions towards others. So, kung sulat ito, wala natin kalimutan. Pag-ibig ay hindi mayayamutin. Bakit tayo nayayamot? Kasi umihira sa atin yung ating pakalaman na pag-ibig. Hindi natin hinayaan ang pag-ibig ng Diyos ang magkari sa atin. Kaya nga, una-una, ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, ito yung kumukontrol saan? Sa ating emotional reaction. Sa gawa ng iba. O ugali ng iba. Alam natin, bagsak tayo ito mga kapatid eh. We profess to be Christian and we profess to say, sinasabi natin sa Panginoon, we love God, but how can you love God na hindi mo nakikita, ganyong kapatid mo nakikita ko, hindi mo maibig. Anong klaseng pag-ibig yan? What kind of love? Ang pag-ibig na sa ating, kung namumuhay tayo sa pag-ibig, kinokontrol nito yung ating emotional reactions sa ginagawa ng iba. Hindi tayo agad nayayamot, nag-iirita. Love is not provoked. Ano ibig sabihin ng provoke? To provoke. Sa Greek word po, kung tawagin yan, hinahasa upang tumalas. Hinahasa upang tumalas. Sa ibang salita, hinahalo. Kinukuskus. Iniinis upang galitin ang iyong damdamin. Yun po yung to provoke. Hinahalo ka. Hinahalo ka yung damdamin mo, yung puso mo sa inis. Kaya sinabi rito, is not provoke. Kaya, ang kahulugan ng is not provoke, hindi madaling magalit. Hindi agad nagagalit. Hindi agad nayayamot. Hindi mainisin. Sa madaling salita, ang ibig sabihin, is not provoke, hindi naghahanap ng away. Wala nung ginagawa yung tao sa iyo, nainis ka lang, pero hinahanap mo ng away. O, ginagamit ito yung provoke sa ibang bahagi ng Biblia. Tulad lamang sa Acts 15 verse 19, nagtalo si Paul at si Barnabas. Nagtalo sila na. At dahil na-provoke ang bawat isa, nagkahiwalay sila.
Nagamit sa Bible niya. Then, sa Acts 17, verse 16, nung si Pablo ay napunta sa Athens, nakita niya kung gaano ka-religyoso, ibig sabihin ng religyoso ay superstitious ang mga tao roon, na bawat istante sa mga building, sa bawat kalsada, ay may mga poste o may mga altar, puros Diyos-Diyosan. Na-provoke si Pablo. Talagang nag-init si Pablo. Kaya pinaliwanag niya, pinakilala niya ang Diyos na hindi nila kilala. Si Jesus Christ. Nung pagpasok niya sa templo, nakita niya ang templo, ginagawang negosyo, ginagawang palengke. Nandoon, nagbebentahan, andun yung mga money changers. Dahil hindi sila, ang mga dayuhan kasi malayong lugar ng mga tao na sasamba sa Jerusalem, hindi tinatanggap yung pera nila. Kaya dapat magpapalit sila doon sa perang pang-templo. Kaya bentahan. At pre, sa akin yan, hindi dapat magkaroon ng usapang negosyo rito sa loob ng templo. At hindi lang yon, dahil puros baka, toro, kambing, tupa, abay puno ng dumi ang loob ng templo. Ang gulo, napaka. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong gawing treasures, dens of robbers, ang house of prayer. Kaya mo ang Panginoon. Na-provoke ang Panginoon, kaya gumawa siya ng latigo at pinaghahampas niya ang mga taong ito. Masama ba yung ginawa ni Kristo? Holy indignation yun. Righteous indignation. Hindi yung tulad sa atin, panagalit tayo, nagtatanim tayo ng sama ng loob, kaya natin ginagawa yun. Pero ang galit ng Diyos, righteous. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kaya sa nagalit dahil mali ang ginawa. Then sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, ang sabi noon ng banal na kasulatan, yung mga mananamig, yung mga nagwawalang bahala sa pagsamba, provoke them. Kailangan silang udyukan. Yun ang salita, provoke. Painitin sila para sumamba. Galit sila, painitin mo magpasamba. Pero hindi lang ulo naiinis ka. So, masama bang mainis? Hindi. Maaari kang manyamot sa tamang paraan at sa tamang katuwiran. So, ang pag-ibig ng Diyos, yun yung kumukontrol ng ating spirito, ng ating emotions, yung ating emotional reaction sa mga taong nakakainis sa ating paligid. Sa mga taong provoking talaga. Kinukontrol ng agape love, God's kind of love, ang ating puso. Dinikalawa, ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, kumukontrol ito saan? Sa ibubunga. The fruit or results of consequence. Sorry. Tagalog na lang. Yung ibubunga ng ating emotional reaction. Ibig ng Diyos na ating ipinamumuhay. Kung namumuhay tayo sa ating likas na pag-ibig, ano kaya mangyari sa iyo kapag ikaw ay nag-react na? Saan tayo pupunta? So ang pag-ibig, hindi nito hinayaan na tayo kontrolin ang ating emotional reaction, makontrol ng ibang tao. Kung nakukontrol tayo, dahil sa inuugali ng iba, tiyak may nakikita sa atin. Kahit ano pang make-up gawin mo. Kahit magbago ka pa ng kilay na lagi nakatawa na gano'n.
Sangkong nila. So, ano masasabi ng tao kapag tayo ay nawawala sa self-control? Ano kaya? Number one, sabihin, para kang hindi Kristiyano. Talaga, hindi ugali ng Kristiyano. Sapagat ang ugali ng Kristiyano, siya ay may pag-ibig ng Diyos. Pero hindi na hanggang hindi ka Kristiyano. Kasi andun yung may example natin, napuprovoke din ng mga tao ng Diyos. Pero sa tamang paraan. Paano kaya kung tayo mismong naiinsulto? Tayo iniinsulto ng tao. Kung naliliit yung ating pangalan, yung ating reputation, dahil gusto natin lagi tayo mataas eh. Ayaw natin magpalugi eh. Yung mga Kristiyano ayaw magpalugi, walang pag-ibig. May pag-ibig siya ng Diyos, pero hindi niya pinumuhay. Selfish. Kaya paano kung tayo ang naiinsulto? Ano ang ating ugali? Alam nyo, tatlong kakulangan ang lumalabas sa atin. Tapos tayo. Kung tawagin yan, signs of immaturity. Immature. Marami tayong alam na Biblia. Marami tayong alam na ipapayo. But spiritually, emotionally, we are immature. Immature. Dahil ang mga Kristiyanong mature, pag-ibig ng Diyos ang bihira sa kanila. Unang-una, ito yung signs of immaturity. Unang-una, kulang siya sa kalaman na iniibig siya ng Diyos. Yun ang unang-una. Pagka tayo po ay nakikitaan ng mga reactions, masamang reaction, mga salita, nagmumura yung kilay natin, ng ating mata, ng bibisik, kaling tumaas ang ating kamay, para tayo si Manny Pacquiao. That's a sign of immaturity. Hindi mo na ipamumuhay na ikaw ay inibig ng Diyos. Paano ka inibig ng Diyos? Before the foundation of the world, tapos tinawag ka, si Kristo'y bumaba, nagpakatawang tao, nagpusat na matay para sa iyo. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kahit na ikaw ay pangit noon, kahit na ikaw ay salbay noon, repenting pagkatao, pero inibig ka ng Diyos unconditionally. Nakalimutan mo yun? Nakalimutan mo yun? Gaano kalaking kasalanan mo kaysa mga taong nakaharap mo? Hindi mo si Cain. Sa kanyang galit, nag-provoke siya sa kabutihan. Abel, pinatay niya. Nainis siya, nainggit siya. Na tinatanggap ng Diyos ang kanyang handog. Na tama ang kanyang pagsampa. Na itong taong siya, Abel, na ito'y sumasamba sa Diyos ng tapat. Naiinis siya sapagat alam niyang siya'y kulang. Ganyan naman tayo, nagagalit tayo sa mga Kristiyano. Dahil alam natin tayo ang kulang. Pinatay niya. Ang ginawa ng Diyos. Pinatay din man siya. Hindi eh. Pinakita pa rin Panginoon yung kanyang long suffering towards Cain. Dapat siyang patayin. Pero, pinagbigyan siya. Ang sabi pa ni Cain, sabi ng Panginoon, lalabas ka rito sa paraiso, Garden of Eden, maglalaglag ka sa lahat ng lugar. Sabi, ang bigat naman ang parusa mo, Panginoon. Paano kung makita ko ng mga tao dyan, patayin ako. Ay, hindi ko papatayin din. Bibigyan kita ng tatak sa iyong noon. Sino makakita ang kamag-anak mo? Hindi ka papatay dahil magiging mas masama sila. Yan kabutihan ng Panginoon. Kulang sa kalaman na siya'y inibig ng Diyos. Kulang tayo sa kalaman na tayo minahal ng Diyos. Kaya matayan ng Kristo. Alam natin sarili lang. Selfish tayo. Dalawang signs
kakulangan ng kasiyahan sa eternal things. Kulang tayo sa kasiyahan sa mga bagay na walang hanggan. Taglay natin Taglay natin ang salvation, taglay natin ang holiness, taglay natin ang faith, taglay natin ang repentance unto life, taglay natin ang kakayanan upang tayo mamuhay ng righteousness. And yet, hindi tayo kontento dyan. Naghangad tayo ng mga material na bagay na parang sinasabi natin, kung mayroon ako ng yan, ako'y magiging isang tao matuwid. Hindi. Hindi yun ang makapagpapatuwid sa iyo. Hindi yan ang magpapabuti sa iyo. Yung pa nga ang nagpapalayo sa iyo sa totoong Diyos na nagmamahal sa iyo. Tingnan niyo ang pinagpalang mga anak ni Jacob, 12 yun. Sa kabila ng kanilang baluktot na buhay o pinagmulan. Ay, pinagpala sila ng Diyos. Inangkin sila ng Diyos, my blessed nation. The holy nation of Israel. Pero ang ginawa nila, dahil sa inggit na provoke sila sa kabutihan ng kanilang ama toward Joseph. Nainggit sila. Gusto nilang patayin. Pero binenta nila sa Egypto. Pero hindi na alam, someday, somehow, yung pang magiging tagapagligtas nila sa kanilang kahihiyan. Why? Walang kontento sa internal ng mga bagay. Bakit mo wala yung mga ibang tao ngayon? Hindi kontento sa internal ng mga bagay. Ito yung mga bagay na spiritual, na hindi mawawala sa iyo hanggang kailanman. Hindi mapapawi sa iyo. Huwag mong sabihin, mayroon kang inaakay doon, umiyak pa nga, nag-share ka. Hindi yun Lumabag ka pa rin sa kalooban ng Diyos, maliban lang sa providential hindrances. Kalooban ng Panginoon, sumamba ka araw ng Panginoon. Kakulangan ng kasiyahan, walang kakontentuhan sa eternal things. Naghahanap ng mga temporal things. Yun ang mas pinaragahan. Di ba rin, wala akong kasi attend sa mga activities ng church, basta ako nagtatrabaho, dahil nagsusuporta naman ako, nagtatides naman ako sa church Hindi na kailangan kahit wala kang tides. Hindi kailangan yun. Ang kailangan ikaw, paano ka namumuhay sa pag-ibig ng Diyos? Do you love God? Mahal ko Diyos. Kaya, with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Hindi mo sinusubukan yung lakas mo para ibigin siya. Then thirdly, kakulangan sa kaalaman ng Diyos ang giver and we are receiver. Ang Diyos ang giver. Lahat ng ating tinatanggap mula sa Diyos. Ang Diyos ang healer. Lahat ng ating karamdaman sa physical, emotional, relationship, lahat yan mula sa Diyos. Siya ang giver. Sa lahat ng ating ari-arian, siya ang giver. And, siya rin ang taker. Siya rin ang bumabawi. Kulang tayo dyan Pasal natin minamahal ang ating tinatangkili. Gayon ito'y kaloob lamang ng Diyos at maaari niya itong alisin sa iyo. Just to make sure na naalala mo siya that He is your King. Tingnan mo si Saul, King Saul, example. Siya yung kaunang hari. Pinili siya ng mga bayan, ng kanyang bayan. At ang Diyos, pinagbigyan ng kahilingan ng bayan. Kaya, pinilit si Saul na ayon sa hinihingi ng bayan. Ang Diyos hindi pumili ng hari ayon sa kanilang kalooban, kundi ayon sa hinihingi ng taong bayan. So, they will suffer the consequence. Hindi siya kontento sa kanyang trono Hindi siya kontento sa kanyang harian. Akala niya may utang na loob ang Diyos sa kanya. Ang dami ng utos, Saul, gawin mo ito, pero hindi niya ginawa. Saul, alisin mo ito, hindi niya ginawa. So, ano sinabi ng Diyos? Pipili ako ng isang tao ayon sa aking puso. Ang Diyos mismo pumili. At dahil pinili ng Diyos, ayun na. Na-provoke si Saul, gusto niyang bawiin ang buhay
ni David. Ano problema? Kulang sa kaalaman that God is our giver. Mga kapatid, nagsasalita ito sa akin. Mas kong share sa inyo. Alam nyo, totoo yan. Napansin niyo ba, tagal kong pinutol ang series na ito? Bakit? Hindi ka pasabi eh. So, inilapit ko ito sa Panginoon. Lord, paano ko yung may papangaral ito? Mismo ako, hindi ko kong gagawa. Do it. Pangawakan. Tulong ko sa iyo mga kapatid. Yun ang sa ating puso. Down. Then thirdly, kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, ito yung nagbibigay daan. Nagbibigay, hindi mo kontrol. Kundi ito yung nagbibigay daan para makontrol ang ating emotional reaction. Pag-ibig ng Diyos, ito yung magbibigay ng daan sa atin. Ay, alam ko, lahat tayo failures. Walang perfecto rito. Pero napakabuti ang Diyos sa kanyang pag-ibig sapagkat binibigay niya tayo ng pagkakataon. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin eh. Hindi pa sa tapos. Tanggap niya ang ating mga weaknesses, ang ating mga shortcomings, kahit na ang ating pagbagsak. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Maunawain, mapagmahal, mabiyaya, mapagpatawad. Kaya dapat natin tignan ito ng pag-ibig ng Diyos na sumasa atin, ito'y magbibigay daan para makontrol natin ang ating mga emotional reactions. Kapag ang ating emotions ay na out of control, may paraan ng Diyos dito para ito'y makontrol. Mahina tayo. At ano yun? Colossians chapter 3, verse 14. Pagkatapos banggitin ng Panginoon na ni Pablo ang lahat ng mga kahinaan, katangian, kamalian ng mga Kristiyano sa Colossians chapter 1, verse 2, at lalo na ang kapangyarihan ni Jesus Christ kung paano tayo sinilang na muli, paano tayo niligtas, na siya ang mataas ang lahat ng bagay, lahat ng mga anghel, lahat na nangyari sa Old Testament. Alam natin lahat yan, kaya kulang yan. Kaya ang sabi sa verse 14, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Ano yung put on? Ibigis natin. Yun ang kulang sa atin eh. Hinuhubad natin ang ating Panginoon Kristiyanong. Natatawa tayo sa kwento niyan. Pero actually, sa tuwing tayo naggagalit na out of control, hinubad talaga natin ang ating tinanggap na pag-ibig mula sa Diyos. Ano ba ang tali ng kaperpektuhan? Pag-ibig. Pag-ibig. Kaya ang sabi dito, ang sabi sa Tagalog, ay bukas ng Tagalog, sa English, above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Wala tayong, hindi tayo perfect. Pero pag mayroon pinamumuhay natin, binibis natin ang pag-ibig ng Diyos, we are going toward perfection. Holiness. Righteousness. For without which
no man shall see the Lord. Hindi perfecto, pero ang utos ng Panginoon, be perfect for I am perfect, be holy for I am holy. Ang ating katungkulan ay talagang gawin natin. At magagawa natin ito sa pamagitan ng pagbihis natin ng pag-ibig ng Diyos. That's the only way dapat nating gawin. So number one, pag binihis natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, determine your most vulnerable point. Kilalanin mo, pagpasyahan mo, ano ba yung pinakamahinaw mong punto sa buhay? Yung isang punto sa buhay mo na napakadaling parang push-button ng iyong kaaway. Pag pinindot, bagsak ka na. Yung weakness natin. Ano yung pinaka-weakness natin? Maaring ito'y bisyo. Maaring ito'y ugali. Maaring ito'y temper. Maaring ito yung iyong mga ginagawa. Yung mga laro. Chismis. Now, alam niyo ibig sabihin. Alam natin ang weakness natin. Kilalanin natin yan. Pagpasyahan natin yan. Proverbs 19:22. What is desirable in a man is his kindness. And it is better to be a poor man than a liar. Sa Tagalog, ang kanais-nais sa isang tao ay ang kanyang katapatan at ang isang dukha ay mas mabuti kaysa sa isang hulaan. Kanya, ang hangad ng tao sa atin ay yung katapatan. Maring matagumpay ka, mayaman ka, kilala ka dahil sa iyong kasinungalingan, pero mas maigi pang mahirap ka kaysa ikaw ay namumuhay bilang hulaan. Ganon din. Maring tanyag ka, kilala ka, ang musay-musay mo, giver ka, ano pa man, pero kung wala kang pag-ibig, walang ibubungang kabutihan niya. Ang compared din, it is better to be a poor man than a liar. So, kilalanin natin ano yung weak points natin. Maring ang temper natin. Then, ikalawa, hindi lang basta natin binibihis ang pag-ibig ng Diyos, kundi ugaliin natin bumaling palagi sa pag-ibig ng Diyos. Ibaling mo agad ang iyong buong puso, yung isipan, paano kang inibig ng Panginoon sa kabila ng iyong pagka-rebelde, sa kabila ng kapal-kapal, ng tambak-tambak ng kasalanan, and yet, pinili ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, tinamatayan ka ni Kristo, bumaling ka dyan. Bumaling ka dyan. Yan ang paraan ng pagbihis ng pag-ibig ng Diyos. Psalms 33 verse 20 to 22. Ganito ang sabi. Our souls wait for the Lord. He is our help and our shield. For our hearts shall rejoice in Him because we have trusted in His holy name. Let your mercy, O Lord, be upon us just as we hope in you. Yun ang prayer ng isang salmista. Naghihintay sa Panginoon ang aking kaluluwa. Siya ang aking saklolo at panangga. Oo, ang aking puso ay nagdadala sa Kanya sapagkat ako ay nagtitiwala sa banal na pangalan niya. Sumaakin nawa ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, kung paano ako ay umaasa sa iyo. Baling natin ang ating buong pagkatao sa pag-ibig ng Diyos. Then, ikatlo,
delights in knowing and understanding other people. Masiyahan ka. Masiyahan tayo na kilalanin at unawain natin ang ibang tao kaysa nakafocus tayo sa ating sarili. Kaya nating makanti ang ating reputation. Who are we? Ano bang may pagmamalaki natin sa harap ng Diyos? Maaaring sa tao, hindi na tayo kilala. Pero tayo kilala ng Diyos. Focus on knowing and understanding other people rather than to yourself. Kasi kung alam natin ang kailangan ng weakness nila, parin natin pag-ibig, then we can understand them. And we know them yung pala sila. Kaya nga sabi sa Proverbs 16:32, He who is slow to anger is better than the mighty. And he who rules his spirit than he who takes a city. Ano po ang bigat ng aral dyan? Ang tao daw mabagal umagalit ay mas mabuti pa sa isang tao makapangyarihan. Taong kilala. At ang sino mang tao na kaya niyang kontrolin ang kanyang espiritu, dahil pa niya mga taong sumasakop ng syudad. Dahil pa niya si Andres Bonifacio o si Jose Rizal. So delight in knowing and understanding other people rather than yourself. Then, pang-apat, remember this. Alalahan natin ito, pang-apat. The Lord heals all our diseases, even our anger. Ayaw natin magpagamot sa Panginoon kung galing natin. Ilapit natin sa Panginoon, Lord, bakit ka ako magagalitin palagi? Konting bagting na sa galong-galong, akin yung kalimutan. Bakit gano'n? Konting bagting na tenga, wasak na lahat ng tingin mo sa mundo. Huwag ka magpalipin dyan. Control yourself. Alalahanin palagi that willing ang Panginoong mag-heals ng ating mga diseases and even our anger. Kaya anong dapat gawin? Psalms 103 verse 2. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Magpuri. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Benefits, healing, siya ang giver. And lastly, remember, you cannot keep people from rejecting you. Hindi mo mapipigilan mga tao na tumanggi sa'yo. Hindi ka nila gusto. Maraming taong galit sa'yo. Maraming taong galit sa akin. Hindi ko mapipigilan yan. Hindi ko alam kung ano mga dahilan. Ano nakikita nila sa akin. Kailangan ko manalamin sa salita ng Diyos, Lord, ano yung nagawa ko? Bakit ito mga offended ko mga tao sa akin? Napuprovok sila sa akin. Natitisod sila sa akin. You cannot keep people from rejecting you, but you can keep rejection from embracing you. Maingatan mo naman ang kanilang pag-reject sa iyo na huwag kang magalit. Ibang salita, hindi mo mababagong sitwasyon, pero mababago mo yung ugali. Ugali natin na dapat natin dito. Kaya nga, sabi ng isang tao ng Diyos sa libro na basa ko, love never reacts in self-defense or retaliation. Ang pag-ibig ay hindi ito nagre-react sa anumang self-defense o yung pag-iiganti. Medyo na ko rito ng mga kapatid nakaraan, talagang down ako. Umabot ako sa pinaka-lowest point ng spiritual life ko because of ganung problem. At salamat sa Panginoon sapagkat noong
alam ko ito. Talaga ang Panginoon. Nakadepende ako masyado sa sarili ko, sa reputation ko. Hindi nakadepende sa kabutihan at pag-ibig ko before the foundation of the world. Paano makapagpapatuloy kung diyan ako nakadepende sa lakas ko na mamamatay na lang ako. Dadaling ko sa libingan yung sama ng loob. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko naiibigan ang kamatay ng isang fool. Ayaw ng Panginoon na mamatay tayo bilang kanal. So, anong leksyon dito? Ang padala ng hamon sa atin. Simple dyan. Una, magpakalago tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Kasi ito yung signs ng immaturity. Kala natin mature na tayo. Magpakalago na tayo sa pamumuhay Kristiyano. Magpasakop tayo sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin. At kung ikaw hindi pa Kristiyano, tumigil ka na sa pagmamataas mo sa iyong sarili na para bang mayroon kang ibang paraan para ikaw ay mabago at maligtas. Suko mo na ang buhay mo kay Kristo. Sa kanyang paraan ng kaligtasan at hindi sa iyong paraan o paraan ng sinumang tao. At pagkatapos, ibihis natin ito sa lahat ng sandali sa ating buhay. Saan man tayo, lugar, anumang tao kaharap natin, nakabihis tayo ng pag-ibig ng Diyos. Dapat natin tandaan na ang pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap, ito'y para sa ating lubos na conversion. After na tayo ma-regenerate, tayo naligtas sa gawa ng Espiritu, ang palatandaan ay ikay ligtas, ikay sasampalataya at magsisisi. That is conversion. At sa conversion, hindi lamang panampalataya, yung panampalataya nga pala noon ay keep on believing. Hindi lang one-time experience. Sapagat ang ating panampalataya ay hindi ito nakapagliligtas. Ito ang tumatanggap ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay yung gawa ng Diyos, ang kanyang pagpili, ang kanyang pagtawag, ang kanyang effectual calling, ang kanyang regeneration. Yun ang ating salvation. Then, we receive that salvation through the gift of faith. Kaya natin natatanggap ito. That is conversion. And we continuing repenting our sins. That is conversion. Continuing put on the love of God. Patuloy yan. Walang humpay. Hindi hinuhubad ang panampalataya. We keep on believing Christ. We keep on repenting our sins. We keep on loving our brethren. Kahit sino pang tao. Yan po ang kaligtasan. At ang pag-ibig, ito ay ang paglago ng ating Christian living, paglago ng ating conversion. Marahil yung pag-ibig natin, hindi makapagpabago sa mga taong naiinis sa atin, lalo pa silang magpapakasama sa kanilang ugali because they are depraved. Mananagot sila sa Diyos sa impyerno. Pero marahil sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, pakikitungo sa kanila, maaari nyo na magpapatay ng apoy, ng lust sa kanilang puso. Ginagamit ng Panginoon ano bang paraan para magligtas sa isang taong matigas ang puso. At yan ang nais ng Diyos sa atin. May malaking impact ng pag-ibig ng Diyos na nasa atin sa mga taong nakapaligid sa atin.